nagawa ko, ikaw lang, wala lang iba. So, itong person mo, pwedeng nagkaroon ito ng third party sa inyong relationship, mga kapiksi. Okay, kunin ko lang guys para ano. And dun sa pagkakasala niya na yon, dun sa pagkakaroon niya ng third party guys, doon niya na-realize kung gaano ka ka-importante, kung gaano ka niya ikaw kamahal. Okay, babalik at babalik sa'yo, ikaw at ikaw ang pipiliin niya. For some of you, parang nahuli ito sa bitag no? Parang nahuli sa temptasyon, mga kapiksi. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung ating love life reading para ngayong March para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys pagdating sa love life. If hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, unahin natin to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner o specific person. Mga kapiksi, itong deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. Nandito rin siya sa YouTube, no? So, if in case hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, pwede rin kayo mag-subscribe sa kanya for more love readings, mga kapiksi. Hanapin nyo lang sa YouTube, guys. May Love Tarot. So, ito yung unang message niya para sa inyo, guys. Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Ikaw lang, walang iba. Naks naman. And sinusubukan ko na magbago. So, obviously, itong mga kapiksi, itong person mo, meron siyang nagawang hindi maganda towards you, pero pinagsisisihan niya na yon. Kumbaga, nagkaroon siya ng realization, mga kapiksi, na mali yung ginawa niya, nagsisisi siya. Kahit na hindi siya harap-harapan na nagsasabi sa inyo na I'm sorry, sana mapatawad mo siya, sana mabigyan mo siya ng second chance, pero sa loob-loob niya, yun yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi, okay? And na-realize niya na para sa kanya, ikaw lang talaga, wala nang iba, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin niya, kayo at kayo pa rin. And sinusubukan niya na magbago para maging better version na siya, para hindi ka na niya saktan, para hindi na siya magkamali, para siguro ibigay sa'yo kung ano man yung gusto mo, and para patunayan sa'yo na ikaw talaga at wala nang iba, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin niya. OMG, grabe, sobrang haba ng hair mo. Okay, so grabe naman to guys, kilig-kilig naman kayo dyan, no? So comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dito, mga kapiksi. I'm so happy para sa inyo guys, okay? So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So ngayon naman, titingnan natin yung ganap sa love life nyo ngayong March. Shuffle natin to, hanapin natin yung love energy at saka yung energy ng Aquarius. Habang sinushuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietarot@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayong magpayaman ngayon 2024, mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, dahil ngayong February until February 29 guys,
magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-a-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo guys, sobrang ganda talaga niyan mga kapiksi. Sayang yung discount guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If may kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Ito yung love energy natin mga kapiksi. Meron ditong presence ng water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. And fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, pwedeng may ganyan kayo sa inyong natal chart. For some of you, pwedeng may ganyan. Pwedeng yan yung mga zodiac signs ng person nyo. For some of you guys, I'm sensing na this is a third party energy. Ito yan guys, no? Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Ikaw lang, wala lang iba. So, itong person mo, pwedeng nagkaroon ito ng third party sa inyong relationship, mga kapiksi. Okay, kunin ko lang guys para ano. And dun sa pagkakasala niya na yon, dun sa pagkakaroon niya ng third party guys, doon niya na-realize kung gaano ka ka-importante, kung gaano niya ikaw kamahal. Okay, babalik at babalik sa'yo, ikaw at ikaw ang pipiliin niya. For some of you, parang nahuli ito sa bitag no? Parang nahuli sa temptasyon mga kapiksi, tinukso, no? Parang natukso or tinukso ng third party, nahuli sa bitag, ganyan. Kaya niya nagawa yung pagkakulang na yon. Pero ito, nag-cause ito ng major stress sa inyo guys. Stress, syempre no, kapag nalaman nyo na gumagawa ng hindi maganda yung person nyo, of course, normal lang yan na maka-experience kayo ng stress. Pero kung na-stress kayo guys, na-stress din yung person nyo nung time na nalaman nyo na nagloloko siya or niloko nila kayo. And doon sa mga pagkakataon na yun, doon niya na-realize na ikaw pa rin yung pipiliin niya and hindi niya kayang masira yung relationship. And dito nakikita natin kung gaano talaga siya lubos na nagsisisi and ayaw kanyang bitawan as long as tatanggapin mo pa rin siya sa buhay niyo mga kapiksi. Pero yung iba sa inyo guys, kahit na for some of you guys, parang feeling ko tinanggap nyo naman yung person nyo, yun nga lang, parang may duda na kayo sa kanya or parang hindi nyo na naaalis yung pagdududa nyo dun sa person nyo kasi nga naka-experience na kayo ng hindi maganda. So, parang medyo napapraning din yung iba sa inyo na what if gawin na naman, totoo bang wala na sila nung third party na yun, totoo bang hindi na sila nagkikita, totoo bang nagbago na siya. So, mga ganon, no, yung mga pumapasok sa isip nyo mga kapiksi. And sabi ko nga, normal yon kasi nga na-experience nyo na. Pero kung gusto nyong maging harmonious yung relationship nyo, especially kung tinanggap nyo itong person nyo guys, dapat alisin nyo na yon sa isip nyo. When you forgive your person, dapat kinakalimutan nyo rin yung negative na nangyari sa inyo. Kasi pag hindi nyo kinalimutan yan, nandyan lang siya sa subconscious mind nyo and para siyang anay na sisira sa relationship nyo mga kapiksi. So you have to totally forgive and forget what happened kasi pag hindi nyo kinalimutan, sabi ko nga parang anay na sisira sa relationship nyo and it may happen again. It will definitely happen again because active siya sa subconscious mind nyo. So, pwede pa rin siyang ma-push out sa reality nyo. Okay? Pero nakikita naman natin na talagang mahal kayo ng person nyo and gusto niya magsimula ulit. Yung person nyo, guys, parang feeling ko, ayan o, parang gustong buuin, gusto ng person mo na buuin ulit yung nasira, mga kapiksi. And yung person mo, parang willing siya na ligawan ka ulit, gusto niya mag-date kayo, gusto niya mag-travel kayo, ayan o, mahal ka pa rin ng person mo mga kapiksi, sabi nga niya, diba? Hindi ko lang alam kung naniniwala kayo dun sa person nyo, okay? Kasi nga nahuli na siya dun sa bitag. Tsaka itong person mo, parang ano na rin siya, parang behave siya. Hindi ko alam kung napapansin nyo right now na parang behave siya.
Kasi gusto niyang patunayan sa'yo. Gusto niya na makita mo yung sincerity niya towards you, mga kapiksi. So, I'm not sure if nakikita niyo yan, pero right now, ganun yung behavior niya. Parang behave siya towards you, attentive sa'yo, ganyan, kasi gusto niya maramdaman mo yung sincerity ng kanyang words. Gusto niya mag-travel kayo, guys, no? Parang honeymoon ulit, ganyan. If ever na merong budget para ma-rekindle yung inyong relationship. So, if in case na available naman kayo, guys, and may budget naman, go for it, mag-honeymoon kayo. Syempre, siya yung pasugutin nyo. Para makabawi-bawi naman kayo, mga kapiksi. Okay? And if ever na naka-resonate kayo, guys, and kung gusto nyo talaga maging harmonious yung relationship nyo and totally mawala itong third party na to, guys, pwede nyo pakinggan yung Para Ikaw Yung Piliin, pampaloyal, pampawala ng third party, at saka pampawala ng balakid, no? Yun kasi yung the best na combo para sa mga may third party na situationship sa relationship. Alright? So, lahat yan, guys, libre sa YouTube. Kung gusto nyo naman magpa-customize, pwede rin mag-send lang kayo ng email. So, tingnan natin yung love message para sa inyo, guys. Additional love message para sa inyo. Healing family issues. Ayan. So, kailangan talaga mag-heal yung inyong mga past circumstance dito sa relationship para talaga maging ma-okay yung inyong relasyon. Guys, sabi ko nga, forgive and forget. Kung gusto nyo naman, kailangan talaga yung forget, guys, lalo na kapag hindi nyo naman tawag dito, pinapakawalan yung person, no? Kasi parang bangungot yan, no? Pag hindi nyo kanalimutan, di ba? And of course, ito, pay attention to the red flags, which is, feeling ko, yun nga sa inyo, yung iba, nawalan na kasi kayo ng tiwala, no? Kaya parang palagi kayong nawiwindang, parang palagi kayo naghahanap ng red flag dun sa person nyo kasi nga naka-experience na kayo ng hindi maganda sa kanya. Pero the more na naghahanap kayo ng evidence, guys, the more na makakita kayo ng evidence. Okay? Nagets nyo ba? Kasi whatever you focus on, manifest, guys. Yan yung palagi nyong iisipin. Kung ano yung fino-focus ng attention nyo, yun yung nagma-manifest. So, pag iniisip mo na may third party siya, kahit wala, sa una, wala, diba? Wala kayong makitang ebidensya. Pero, yung duda mo nandun, hindi, may third party to. Feeling ko may third party to. Sa tingin ko may third party to. Okay? Ganun kayo ng ganun, kahit wala. And then, eventually, sabi pala nito, may third party. O sige, bigay natin yung third party kasi yung gusto niya, yun yung iniisip niya, may third party kahit wala. Ganun yung sabi sa'yo ng universe. So, and then, eventually, diba, after ilang weeks, after ilang months, naghanap ka ulit ng ebidensya ng third party, then so therefore third party. Okay? So kung ayaw nyo mag-manifest yung third party, huwag nyo isipin na may third party, mga kabiksi. Okay? Instead, ang sabihin nyo, loyal ang person ko, mapagkakatiwalaan siya, faithful siya sa akin, ako lang mahal niya, ako lang ang gusto niya, mula noon hanggang ngayon, ako pa rin. Okay? Just in case lang na gusto nyo talagang kayo forever loyal yung person nyo. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa love story na to. By the way, mga kapiksi, ito yung ating mga pampaswerte subliminal. Pakinggan nyo para maging maswerte talaga kayo ngayong 2024. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.